Okay, maayong gabi sa ato ang mga tigpaminaw din sa ato ang live mga higala sa Facebook. Kumusta mong tanan diha? Mura o nawala ta sa pila ka semana tungod sa ato ang mga trabaho nga mura o kining nabisi kitag ayo mga higala. Okay, so salamat ta sa lain na sad nga epistles nga nakabalik ta. No, taod-taod tang wala ka wali diri sa Facebook. Kay lagi ang ato ang schedule per tigid ka busy. Unya aduna pud tay mga giasikaso mga higala mao nga nabiyaan ginato og pila ka adlaw to pila ka gabi wa ka live dire. So pasalamat ang nakabalik ta karon og mapasalamaton kitag dako sa lain na sad nga natapos nga adlaw mga higala niining unsa man ni ining Marso pizza 28 mga higala. Pasalamatan ng Ginoo niya nga mura og gamay na lang ang nahibilin din ining adlaw mga higala o niya moadto na punta sa bulan sa Abril. Ug salamat nga until now buhi pagyapon kita ug ni gihapon na ginhawa libre pa sulod o gawas sa ilong ang hangin. So sana sa mga butang di ginato kalimtan mga higala sa pagpasalamat nato sa atong Ginoo, no, kay tanan nga kinabuhi nga nian dinhi sa ibabaw sa kalibutan karon mosugot ang sadili kining tanan nga gipahimos la nato gikan ni Ginoo. Mao na nga nakasabot manggid ta ana kinahanglan gid ta nga muhimo og lakang sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. So salamat ta sa ato ang mga Facebook friend dinhi sa ato ang gitawag nato mga higala o kining atong account sa Facebook. Kay nahibaw ta nga kining ato ang account sa Facebook ay tingog der ato ning gihimo para gyud mga higala sa pag-broadcast gyud mga higala sa kamaturan, no, sa tanan nato di ay nga mga ka Facebook. Maayong gabi diha ninyong tanan dinhi sa ato ang account sa Facebook. Wa ta ka sagunson gyud mga higala tungod lagi sa kabisi. Muna nga ato dieng gipanghinaot nga kamo naa sa maayong kahimtang sa inyong mga panglawas. Niining nagpadayon na mga adlaw sa atong kinabuhi mga higala. Dirapit sa Camiguin Island. Atong pasalamatan o timbaya ipangumusta na to diya si Brother Jojo Guerno. Bisan pa diya sa lanaw nga area ang ato diha nga mga kadugo mga higala. Diha ni sa akong mga kaparyentihan diya. Ato ginang tinguha mga higala nga sana mapaabot na to ang atong nakatunan dinhi sa Biblia, no, dinhi sa Biblia to gining ipaabot ninyo mga higala, no. Okay, so dili ta maglangan alang sa to ang pagpadayon nining ato ang live nga wali dinhi sa Facebook. Kay kini laging akong account nga professional nako ni kanang after 30 days mawala ning atong mga video dire. So mo na nga basin si Meta di siya gusto nga mapuno sa video. So iyang i-reason ang atong video human sa 30 ka adlaw mga higala. So muna nga sa di pag yung taon mo abot mga higala ng adlaw
kinahanglan ato gyung paminaw ning ato adinhing video mga higala, no? Atong video nga gipadungog ninyo, no? Atong padungog ninyo time sa kay ato sa ning i-adjust ning ato ang suga. Tanaw nato ni. Okay, kay murag isog ra kay si mata. Okay, so diha sa Pandanan, Sultanaga de Mapuro, may gabi diha ni Lot Clamotsa. No, ako ning first cousin diha o bisan pa diha sa mani. Diha dapit sa Margos Kapatagan. Naatay mga ig-agaw diha. O bisan pa diha sa laing nasod naatay mga kadugo gihapon mga higala. No, mo na ang ato ang mga panghinaot diri sa atong channel karon, atong Facebook mura og na behind ta kay murag wa ta ka palo sa rules ni Mita. Mi os-os ning atong mga viewers mga higala. So mo nang wa sadta ka live din he, so wa gid mga higala murag na biyaan na tag-ayo ni Mita ani. Pero sige lang kay ato dinhing tuyo maover magyud nga ipaabot nato diha ninyo ang mga kamatuoran nga gusto natong ipaambit sa matag usa. Okay, now nini nga oras sa mga higala atong pagahisgutan karon mga ka-Facebook ato rong isgutan ang pulong sa Dios kay mo ginihinungdan nganong ni ata din nagbana-banha din sa ato ang account sa Facebook mga higala sa tuyo ug tumo nga ato ang ipababot ya kaninyo kining mga pagtulon-an nga gikinahanglan gyud madunggan sa tawo, no? Ato ning isgutan karon mga higala ang Bible usa ka balaanon usa ka library mga higala nga gikompos sa 47 ka mga nagkalain-laing personahe. Gisulat ni ang Old Testament, gisulat ni sa mga prophets, unya gisulat pod sa Ginoo mga ang New Testament gisulat po ni mga higala sa mga apostoles. So muna ang ato ang matinding mga pag-aaral dito mga kaibigan sa ating channel, no? Sa ating pagsusuri sa banal na tipan po mga kaibigan. Okay, so muna ang ato karong isgutan kay kung di magudta kasabot unsa Bible, mayroon tag Bible pulong sa Ginoo nya wagani kakabalo kung kinsay nagsulat ni ana ay dako kaayo na nga gitawag og taphaw og hungaw ang imuhang pagbasa-basa sa Biblia. Muna nga kita dili ta ingon ana kung mahimo lang yun pinakagamot og hinungdan mga higala sa Biblia kanang mga writers diha kanang mga writers diha ato yung tun-an mga higala ang ilahang mga background. Kay parang dili ta mahimo nga satol ang ato ang mga pagwali-wali dire. Okay, so di ta maglangan mga higala atong pagpaklion ang atong Biblia. Dirita sa manukad mga higala sa Matthew, the book of Matthew, the first book and the New Testament po mga kaibigan. Ato ning isgutan karon kining nahitabo dinhi mga higala dinhi sa Matthew because ang Matthew Jesus Christ kini manggong Matthew, Mark, John, Luke, John gitawag man ni siya og synoptic gospel. Synoptic gospel mga kaigsunan nga ang bot ipasabot ana kining upat ka libro nagisgot ni sa mga ministeryo ni Jesus Christ. Kaning upat ka libro gikan sa Matthew to John gitawag ni siyang synoptic gospel.
Synoptic Gospel kay dunay gipang sulat din nilang Matthew, ni Marcos, ni Lucas ug ni John nga nagisgot sa ilahang pagpakig-uban ni Kristo sulod sa 3 ka tuig niya og 6 ka bulan nga pagpangwali diha sa nasod sa Israel. O nga nagisgot ni sa mga milagro nga gibuhat ni Kristo muna nga ang Matthew gisulat diha ni Matthew as si Kristo representing being a king of the Jews. So muna mga higalang ato ang nahibaluan diha. So si Kristo sa Matthew nagpresentar siya through the presence of Apostle Matthew. Si Kristo iyahang gihulagway as a king of the Jews, hari sa mga Hudyo. O diha mga higala sa Marcos, di sulat po diha mga higala ni Marcos, si Jesus represented being a good servant. So si Kristo sa Matthew king of the Jews, siya ang pagpresentar ni Matthew diha. Pero diri mga higala sa Marcos, gisulat ni Marcos niya si Kristo mga higala sa maong nga libro nagpresentar as a good servant, maayong nga sulugoon. Ug mo na mga higala nga kung imong tan-awon ang Matthew, good servant si Kristo diha. Kunya dinhi mga higala sa Lucas, si Kristo nagpresentar as a son of man, no? Anak sa tao. Munay sulat ni Dr. Lucas mga higala. Muna nga diha sa Lucas, imo ginakanunay madungog ang anak sa tao. Usa na sa mga gisgutan diha nga libro kanang Lucas 19:10. Kayang anak sa tao miani aron sa pagpangita o sa pagluwas sa nawala. Ano? Because Christ represented in the book of Luke as a son of man. O kabalutan na mga higala. And then John mga kaibigan, the book of John, Christ represented being son of God. No? O muna mga higala nga ito ang pagsuta o pagbulikat sa Synoptic Gospel po mga kaibigan. Kaya ngayon ati pong binigyang pansin ang tinatawag nating background po sa tinatawag natin ditong Synoptic Gospel po mga kaibigan. No, Synoptic Gospel po yan mga kaibigan. Magsimula doon sa Matthew until John. Ayan mo po mga kaibigan ang ating pong natutunan dito galing po sa banal na tipan. So muna nga dinita karon mga higala sa Matthew. Kaya Matthew chapter 2 mga kaibigan, atong isgutan karon kining Matthew, ato ning isgutan dinhi kining pagpakatao ni Jesus Christ. Ano ato ning isgutan karon mga higala, unsa ka tinuod nga si Kristo usa jud siya ka Dios, di lang siya unsay tawag ani ordinaryong tao. Do naman po yung mga nagtudlo karon, especially sa mga iglesyang Manoy, nga ang ilang pag-ila ni Kristo usa ra jud ka ordinaryo nga tao. Okay, maayong pagtanaw diya sa pandanan si Lot Klamot sa mga kaibigan, yung ating tinatawag ditong first cousin po natin to. Okay, so salamat ta kay nakalili siya karon. Okay, so especially sa mga iglesyang Manalo, wa man gini sila motuo nga si Kristo Dios. Usar gyud ka ordinaryo nga tao. Munay ilahang pagsabot.
O kita mga kaibigan, atog yung gisgutan nga si Kristo, dili lang siya tao. Mituo ta nga si Kristo tao, pero mituo sabta nga si Kristo Dios. That's why di kay mao na gitudlo sa Biblia, no? O nga diri sa atong makita dinhi sa Matthew chapter 2, makita tani mga higala nga mao ni ang chapter nga nagisgot mahitungod sa pagpakatao ni Kristo. Iyaning iyahaning tawag na to mga higala nga gisgutan nga si Kristo nagpakatao dito sa gitawag na to mga higala nga sabakan ni Maria. Naadin ni po ding atong pariente na kalili po ni si Vicente Kadungon Hiramis. Maayong gabi diha. Tagaan tanig big hand sila mga higala ng atong mga viewers karon ining takna sa gabi mga higala. Okay, so muna nga ato lagi yung paningwaon nga kita maka-onboard ta. No, say di ta ka onboard tungod sa kabisig. Now, ingon diri mga higala sa Matthew chapter 2. Mao ni ang panahon nga si Kristo gihimugso dito ni Maria. Si Maria mga higala kung imong tan-awon wala gyud siya nahilabti ni Jose. Nganong mutuom tag virgin birth. Mituo man tang virgin birth mga kaigsuonan. Nga sa panahon nga si Maria nagdalang tao kay Kristo, iyan po mga kaibigan ang tinatawag natin doon na siya po ay nanatiling birhen. Muna nga mituo ta og virgin birth mga kaigsuonan. Pero human nga si tawag ani nanganak na si Kuan mga kaigsuonan, si Maria ni Jesus. Wala nagpabilin nga si Maria birhen gihapon. Kaya naman ko yung mga pagtudlo karon nga kanang gitawag nilang immaculada. Sa may tawagan na immaculate mga kaigsuonan sa nang istorya. Nga si Maria until now kuno birhen gihapon. So atong basahon mga higala nga si Maria na pamatud-an sa Biblia nga si Maria sa diha nga gibuntis niya si Jesus Christ. Atong panahon na birhen siya. Pero after nga siya milugwa dito sa bilahan ni Maria, wala nagpabilin si Maria mga kaigsuonan nga birhen. Dito nagsugod si Jose o duslak ngadto ni Maria. O kamatuoran niya na mga kayo ka Facebook. Doon ay mga igsuong lalaki, doon ay mga anak si Jose o si Maria mga kaigsuonan nga anak nilang Jose og ni Maria. Muna nga kanang pagtulon-an bitaw nga giingon nila mito tanong nga sa diha nga si Kristo gidala gimabdos mga higala ni tawagan ni Jose si Maria si Jesus Christ mga higala gitawagan ni gibuntis ni Maria. During that time, Maria was a virgin. Pero human nga si Kristo hinggawas sa taguangka ni Maria, si Maria mga kaigsuonan doon na ingon nga magtiayon silang Jose nakapanganak si Maria og mga lalaki og mga babae. Mabasa tana sa Matthew 13 mga kaigsuonan. Matthew 13 versikulo 53 mga kaigsuonan. Atong basahon kini karon para nga ang tudlo sa Katolisismo
nga kuno si Maria nagpabilin kunong birhen until now, that is dako nga sipyat. Kay ang gisulti sa Biblia, narrative man ni mga kaigsuonan, di man ni pwedeng atong i-allegorate ning narrative din he. Makita na to mga kaigsuonan, mga ka-Facebook, nga si Maria nakabaton siya og anak nila ni Jose. Pero ang nahimugso gyud nga wa nahilabti gyud si Maria mao si Jesus, because he was what we call supernatural birth po mga kaibigan. Now sa gingon din ingon din sa panahon tanaw na to sa Matthew kapitulo 13 mga kaigsuonan atong i-probe nga si Maria wala nagpabilin nga birhen. Kaya naamang gudoy mga nagtuo nga si Maria kuno until now birhen gyapon. Pero atong iklaro unsay gitudlo sa scripture. Ingon din ni mga higala sa Matthew kapitulo 13 versikulo sudo na to sa 53. Sa nahumana si Jesus o pagsugilon sa maong mga sumbingay, nibiya siya ni adtong dapita. May pauli siya sa lungsod 54 na nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga og natingala ang nakadungog kaniya diin man niya kuwaa kining maong kaalam. Nangutana sila og diin man siyag gahom paghimog mga milagro. Muna ang pangutana sa mga tao mga ka-Facebook nga nakakita kung giunsa ni Kristo pagpanudlo during sa iyang ministry. Verse 55, unsay pangutana nila, matupan nila, dili ba maoman kana siya ang anak sa panday? Unsa may giingon mga higala, matud pa sa mga tao nga nakakita, dili ba maoman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon o ni Judas? Dili ba ani aman dinhi nagpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kwaa kining tanan mga kaigsuonan mga ka-Facebook. Si Maria wala nagpabilin nga birhen mga higala. Wala nagpabilin nga birhen si Maria tungod lagi kay nakaanak sila ni Jose. So kanang gitawag nato og pagtulunan og immaculada. That is a lie mga kaigsuonan. Kay ang Bible kana magong immaculate mga kaigala nagtuo na nga si Maria until now is virgin. Pero ang scripture nagsulti nga nakaanak si Jose o si Maria ni Judas, ni Simon, mga kaigsuonan, ni Santiago, naa sa Matthew kapitulo 13, 55 paingon sa 56 mga kaigsuonan. So, kumingon ta nga nakaanak si Maria gawas ni Jesus, sa ato pa wala nagpabilin si Maria nga birhen mga kaigsuonan. Kung saon pagkabirhen niya nga nakaanak man siyang daghang lalaki o daghang babae. So that is what we call mga kaigsuonan teaching from the scripture. Kung unsa gani nang nakasulat diha, kinahanglan tuuhan na to. Okay, kining context mga kaigsuonan, mga ka-Facebook. Klaro og tataw kaayo nga kini usa ka narrative. Tanaw na ako, balikon ako mga kaigsuonan matud pa sa 55. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Sa tong panday si Jose. O dili ba igsuon man kana siya ni Santiago o ni Jose, ni Simon o ni Judas? So kini si Jose, si Simon o si Judas, si Santiago
ato ning makita mga kaigsuonan, mauni ang anak ni Jose ug ni Maria. Before si Jose namatay, mga kaigsuonan, nagbutang sila o naghingin, naingalan niyang gibutang niya Jose na ay Junior Jose. Tama mga higala, sa verse 56 sa Matthew 13:56. Dili ba ni aman matupan na mga higala sa verse 55 ingon dia. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon og ni Judas? 56. Dili ba ni aman dinhi nagpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kwaa kining gahom. Makita na to mga ka-Facebook nga kuan di ay si Maria wala siya nagpabilin nga birhen. Nakaanak si Maria og ni Jose. Dunay mga anak si Maria og si Jose, mga kaigsuonan. So kana daing pagtulon ang virginity of Mary nga until now si Mary kuno gitawag nila og birhen, usa kini kadako nga bakak mga kaigsuonan kay ang Biblia nagasulti man nga do na may mga anak lalaki ug babae nga gihiskutan diya sa Matthew 13:55 paingon sa 57 mga kaigsuonan. So mo na nga ato ning gisgutan nga sa panahon nga si Jesus gidbuntis ni Maria, motong panahon na nga birhen pa si Maria. Pero sa panahon mga higala nga milugwa na si Jesus sa bilahan ni Maria, didto na nakasugod si Jose sa iyahang obligasyon ngadto ni Maria. Mao na nga si Maria ug si Jose nakaanak ni Judas, ni Santiago, ni Simon og sa mga anak pagyud niya nga gitawag nato mga higala mga babae ug mga babaig mga lalaki. So bagay mo makita nga ang scripture nagsulti mahitungod sa kahimtang ni Maria nga si Maria wala gyud nagpabilin nga birhen until now. Kay namang goy nagtudlo karon nga si Maria kuno until now kuno birhen gihapon. Pero ang scripture mga higala klaro og tin-aw kayo nga naghisgot mga higala nga si Maria wala nagpabilin nga birhen. Nakatilaw siya og latigo og puspos mga higala sa bunal ni Jose. Muna nga nakaanak siya mga higala diri. Matud pa dinhi mga higala napagay junior mga kaibigan. Junior. No kay naman din di ba sa 55. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Muni pangutana sa mga tao. Ug dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose? Na ay gihingan lag Jose nga anak ni Maria ug ni Jose sa tupak. Dunay junior mga higala nga Jose. Na sa may tawagan nanganak sila batang lalaki si Jose si Maria, gihingan la niya og Santiago, gihingan la niya Junior Jose, ni Simon og ni Judas. That is a very clear po mga kaibigan na si Maria po ay wala po siya nanatiling virgin. Malinaw po mga kaibigan na siya po ay nagkaroon ng sariling anak ni Jose nga iyang bana mga kaigsuonan. Ato na i-clarify nga si Maria wala nagpabilin nga birhen. Ato pag gining basahon mga higala diri sa Marcos. Ato gining basahon mga higala. Kay di lagi ta gustong di ta kita gyud kamatuoran. Diri sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 mga higala ato ning basahon. Okay Okay pa mo diya di lang ta kay magtaas karon para di maluthan ato mga dalunggan. 6 bersikulo 3. Unsay giingon dinhi? Atod pa dinhi mga higala sa 3. Ingon siya, dili ba siya mauman ang panday?
nga anak ni Maria ug igsuon nila si Santiago, si Jose, si Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay ani aman dinhin nagpuyo tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tao. And that is the reason behind, mga kaibigan, na tayo po ay wala po tayo naniniwala na si Mary po ay nanatiling birhen. Nagiging birhen po si Maria noong si Kristo po ay nandun sa kanyang kinapupunan. Wa siya nahilib ato, mga higala. Pero human nga si Kristo hinggawas sa bilahan ni Maria, dili na putli si Maria atong higayon na. Kay nakaanak si Maria o si Jose, mga kaigsunan. That is the Bible teaching. Munang kitang baptist, wa ta mutuo og immaculada, mga kaigsunan. Kay kini man kung immaculada until now, nagtudlo na nga si Maria until now birhen. Naputol ang pagkabirhen ni Maria human nga si Kristo hinggawas. Muna nga ingon siya, blessed bulahan si Maria sa tanang babae nga tanan. Pero ang iyang pagka-blessedness po, mga kaibigan, ay mayroon pong hangganan. Sa diha nga si Kristo na tao, dili na siya blessed. Mauna nga back to normal siya as a human being, mga kaigsunan, nga nagaanak silang Jose ug si Maria ug mga batang lalaki, batang babae, mga kaigsunan. So mana ang ebidensya nato nga si Maria dili birhen until now. Dili siya birhen. Dili nahimo lang siyang birhen sa panahon, mga kaigsunan, nga gibuntis niya si Jesus Christ. Kay during the time nga nabuntis si Maria ni Jesus, wa gyud siya nahilabti ni Jose. Pero human nga migawas si Jesus Christ, didto na misugod na si Jose sa iyang obligasyon didto ni Maria. Ingon nga usa ka asawa, mga kaigsunan. That's all. Muna nga ang Bible di gyud pwede natong udrohon, kay ang Bible nagasulti sa klaro o titid-aw nga mga kamatuoran nga atong makuha diri, mga kaigsunan. Okay, maayong gabi sa tanan ug ang Dios magapanalangin kanato tungkad bida glory og maayong gabi.